feel mo naman yan kung yung tao ba, hindi ka ba okay dito or makikipag-plastikan ka. Diba mga ganun feeling, di ba? May mga ganun. Nung naalala mo, nung sa Lasal F2, sabay kami minsan ng training minsan mauna kami sila mag-weights, ganyan sa Lasal. Tapos kami training. College pa ako neto. Magla-lunch kami. Tapos yung F2 nun, sumasabay na rin talaga sa amin. Kasi meron kaming may cook kami sa dorm talaga. Tapos kung ano yung kinakain namin, hindi talaga kinakain nila. So, sobra para kaming laging may gathering dun sa dorm. So, doon na namin nakilala. So, college pa lang kaka-interact na kami talaga. Pero nung pagdating ng F2 din, si Ate Myla, very talaga siya, mami-mami. Totoo yun, alam mo ba? Very mami siya. Parang nakita ko ganyan. Para siyang si Chang din. Hindi, tsaka si Myla. Kasi naalala ko si Myla, nakasama ko siya. Ikaw pala may experience sa kanya. 23. Under 23. Siguro mga 10 years ago na to. Tagal na pala. 21 years old pa Ay, kami. oo, 10 years na nga. Oo, national team. Tapos sobrang tawang-tawa ko sa kanya. Grabe. Nakakatawa siya talaga Actually, alam mo yun din sa mga tao, sa next date, parang yung seryoso ko, parang tumatawa sila. Meron. Kasi feeling nag-joke ako lagi. Kunyari, Ate May, na ginagawa mo? Mukha ba ako may ginagawa? Yung parang pabiro ko. Parang tumatawa lahat mga tao sa akin. Pero seryoso ka talaga nun? Oo. Parang feeling Low-key Low-key Kenkoy talaga siya. Kahit hindi niya sinasadya, nakakatawa siya. Nakakatawa talaga. Parang siya si Pangsi. Oo. Si Pangs. Anong naging first impression mo naman kay Jolina? Kung siya ikaw ay parang mother. Siya. Ganda nung sinabi ko. Kailangan bumawi ka daw. Ito, si Jolina, kasi walang masabi. Ayan. Hindi niya ako kilala. Iyakin kasi to. Si Jolina. Okay. Sobra. Lalo pag kunyari, hindi ko inaano sa niya. Kunyari, ito, hindi siya pinaglalaro. Pero alam mo sa sarili mo, kaya naman niya maglaro. And kilala ko siya kung paano siya maglaro. Parang lagi yung sinasabi, Ate May, hindi ba ako okay? Yung parang gano'n. Oo, kasi nung time na sa farm siya, ako yung kausap niya. Pag hindi siya nila-line up. Matalino kasi ito sa loob ng may pasa. Parang si Gemma, di ba? May pasa, may receive, tas mautak maglaro. Feel niya, hindi nakikita ng ibang tao yung kakayaan niya kung paano siya maglaro. Iyakin talaga. Baka mayak yan, Timay. Yun yung ko sa kanya. Iyakin. Usually pag talaga, pag super na-frustrate na talaga ako or pag hindi ko na minsan magets, gano'n. Parang, ate, ba't ganito, ganyan? Di, mahirap naman din talaga yun, di ba? I mean, diba? Oo, sa isang volleyball team kasi kung pwede nga lang lahat may chance talaga maglaro, di ba? Pero, di naman nga din pwede. Pero sa volleyball ka lang ba ganyan yung feeling na iyakin or even sa ibang things? Alam mo, love natin yung volleyball, pero ito rin, sometimes parang ito rin talaga yung magpapaiyak sa atin. Oo naman. So parang, love-hate talaga. Talaga. Sabi ko parang, love na love ko yung volleyball. Pero sa ibang bagay, kunwari outside volleyball, hindi ko yan iiyakan. Like, kunwari may mga friends ako nakakatampuhan, ganyan, sa family. Hindi talaga ako iyakin. Like, never ako nakita ng family ko na umiyak. Pero sa volleyball talaga, yan lang yung iiyakan ko. Sure, kunwari, meron kaming misunderstandings ni Ralph. Ralph. Wow, perfect. Ni Ralph. Hindi naman ako umiiyak. Well, hindi rin naman siya iyakin, gano'n. So, volleyball lang talaga. Ang hirap kasi ng yung i-maintain mo din talaga yung laro mo. Kasi minsan nakakapagod naman talaga yung maglaro. Tapos, may mga din na hindi nakakatulong. Sa labas naman. Tsaka siguro yung feeling na isipin mo araw-araw, pinaghihirapan natin yung ensayo, nagsasacrifice tayo ng maraming time and effort talaga. Tapos, hindi natin mailabas kung ano yung kaya natin, di ba? Honestly talaga ate, pag kasama ko kayo ganyan, lalo na sila Ate Kiana, sobrang kalog. Nakakatawa sila Chang. As in, wala. Mawala stress mo sa kanila. Di ba sinasabi ko nga, labas naman tayo, nasa-stress na ako, ganyan. So, curious ako kasi di ba na-disband yung F. Ano yung naging reaction nyo? Ano yung na-feel nyo after? Frustrating siya talaga before. Kasi nga parang first ko yun team ko sa pro. Nandun yung comfort namin yung comfort zone talaga namin. And talaga, minsan talaga sabihin talaga natin na
ayaw din talaga natin lumabas dun sa comfort zone natin. Kasi, kunwari, kilala na natin yung mga tao. Alam mo yung sistema dito, ganyan. Pero, daming lesson talaga ate after kong lumabas ng F2. Ganito pala, may mga kasama pala akong ganito mga tao. May okay, may hindi. Yes. So, I think talaga kailangan kong pagdaanan yun. Ayun, naging challenge din talaga siya. Huwag talaga tayo matakot lumabas sa comfort zone. naman, Dahil dyan talaga nagsisimula ang lahat ng growth. Yes. For me, Oo. yes. Ikaw naman, my loves. Saan sa Petrogas? Ano ang... Dalawa kasi. Dalawa So, sa pinagdaanan niya. Oo, Okay, nga, sige. Sa pinagdaanan F2 muna ko eh. tayo. F2 muna. Double kill to eh. Ay, oo nga no. Diba? Oo nga. Sa F2, alam mo sa F2 kasi isang taon lang din naman kasi ako sa F2. Pero yung bonding talaga ng mga player, yun yung sayang din kasi. Siyempre sa mga ibang player kasi hiwa-walay na yan eh. Iba-ibang team na. Pero hindi ko na-expect na may mga bonding din kami na sila Kiana, sila Joy na catch up pa rin. Yan, may mga problema, pinakapag-usapan namin. Sayang Anong tawag din. sa'yo? Adopted. Adapted lang ako dun. Oo nga, kasi isa ka lang, Isa lang. yung Share ko din. Kasi si Ate May talaga, kunwari, ang lakas makapagbigay ng kumpiyansa niyan pag kasama mo siya. Ano gusto Hindi, mo? totoo nga. Later, kape lang. Ano siya? May time na parang ano rin yung likod mo, di ba? Tapos, okay lang yan kay Ate May, ganyan. Like, kahit kapesto ko siya, sasabihin niya yung mga kailangan kong gawin. Alam mo yung walang selos talaga. Tapos, kunwari, may time din naman na siya yung gagamitin, ganyan. Like, nag-share talaga kami ng ano. Like, ang sarap din sa feeling na may ganun kang kasama sa loob talaga. So, after ng F2, Nag-Petrogas Oh, ulit. okay. So, nag-disband ulit. Oh. Joke lang. pero ikaw, paano yung naging mindset mo? Kasi syempre, di ba, 1 year ka lang sa, but before F2, saan ka nga? Petrogas. Lumipat lang ako. Okay, nagbalik ka. So, Bumalik nagbalik ang ano. Oo. Doon lang ako So, bumabalik oo. pero sa iba. I mean, paano ka naka-recover? Kasi ang hirap din nun Oo. Parang lipat ka na naman ng team na parang nakabuo ka na ng memories. Pero hindi namin alam na magdi-disband yung Petro. Parang mas nakakalampang yung mga ibang tao. Yung mga fans talaga. Dapat alam. Kasi nung una, sabi namin, bakit may mga kumakalat na ganito? Kami mga Petro, parang Walang ano naman alam. kami The time na natapos yung championship namin ng Reinforce, January ata, katapos ng New Year. Parang kinausap na kami na wala na muna yung Petro kasi mag-LOA muna. So, sa next dead kami punta. Which okay naman, masaya naman kami kasi sama-sama naman kami na pupunta doon sa team na pupuntahan namin. Kaya hindi rin siguro kami nahirapan mag-adjust or na-hurt masyado kasi alam namin na core pa rin yung Petrogas na pupunta sa next level. New coaches ulit, new management, new players ulit. Pero hindi kami nahirapan eh. Kasi kung ano yung magiging problema ng team namin, alam namin kung paano namin susolusyonan yung mga problema kasi kailangan namin ng bawat isa eh. And then, syempre, mga bata din sa next level talaga. Syempre, kami yung mag-a-adjust talaga sa kanila. Hindi sila yung mag-a-adjust sa amin. So, I think yun din naging maganda yung bonding talaga namin sa next level and yung communication ng bawat isa. Also sa mga coaches din namin. Kaya hindi kami nahirapan sa mga coaches namin. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin! Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.